Sana mabiyayaan ka ng Diyos. Sana mabiyayaan ka ng Diyos. Hindi makapag-asawa si Yan Q. Hindi makapag-asawa, hindi talaga makapag-asawa. Hindi makapag-asawa. May tumatawag sa inyo. Hello, sino ito? Nasa akin ang anak mo. Patayin mo na. Patayin mo na. Hoy, hoy. Ganyan ka ba mag-ama? Nasaan ang nanay mo? Samahan kita hanapin siya. Wala ka bang nanay? Kawawa naman. Wala ring tatay na nag-aalaga. Ay, totoo nga naman. Babaero. Patayin mo na. Sino ang nakidnap? Sabi anak ko daw, katawa-tawa. Paano magkakaanak si Pei Xian? Mang-scam ka man lang, gumamit ka ng utak. Pei tuwan-tuwan. Tawagan mo na, bilis. CJ, nasa lobby kami ng hotel ngayon. Okay lang, di naman abala. Paparating na ang tatay mo. Hintay ka lang sandali. Ang banggo-banggo mo, ate. Maliit pa, matalino na. Ma'am, dumating na ang groom. Pumunta ka na. Ako na ang bahala dito. Tuan-tuan, may urgent na kailangan gawin si ate ngayon. Kung hindi, sumama ka muna kay ate. Dito maghintay. Pagdating ng tatay mo, dalhin mo siya sa kasal ni ate. Magkita na lang tayo mamaya. P21, ano ba ang nangyari sa'yo? Sa sarili mong hotel, nawawala ka pa. Nasaan ang nanay mo? Fastos man, nanay mo pa rin yun. Nasa private room sa taas, naglalaro ng cards. Hindi ba't sinabi sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa mga estranghero? Kasi yung ate kanina, ang ganda-ganda niya. Gusto ko siya. Gusto kong makasama siya. Naalala mo ba, hindi ka dapat lumalayo sa mga matatanda? Puwersahang walang cartoons para sa'yo ngayon. Kuya, huwag kang masyadong magalit. Tingnan mo itong gatas. Ang galing! P21, hayop ka kung hindi kita papagalitan ngayon. Ginoo. Peisie, sinisigawan mo ako. Tapos gusto mo pa akong saktan. Sasabihin ko kay tatay. Ginoong munting Panginoon, pakihinahon po. Nandito ang mga tao, nakakahiya sa imahe. Sige, halika. Pasensya muna po kayo. Ano ba to? Parang malaking kulay abo na kuneho. Mga bata ba kayong dalawa? Pakipasok na po ang lalaking ikakasal. Ate, yung maganda. Kuya, mag-asawa rin ako. Yan Q. Mukhang kinakabahan ang lalaking ikakasal. Kaya't ating lahat, bigyan natin siya ng palakpakan. Bigyan natin siya ng suporta, okay? Kaya muli, pakipasok na po ang lalaking ikakasal.
Huwag mo siyang pakasalan. Yan, Kiyo. Hindi kita maaaring pakasalan. Si Wanwan lang ang mahal ko. Siya lang. Si Wanwan lang ang mahal ko. Siya lang. Salamat sa langit. Kahit may kasunduan tayo sa kasal, wala namang pagmamahalan. At mas matanda ka pa sa tinang ganito. Ako, Hoy, kung iisipin mo, kahit magpakasal tayo, matatanggap mo ba ang isang pagsasamang walang pag-ibig? huwag ka nang umatras ng 1,000,000 hakbang. Dito ka na magsalita. Malayo na, hindi ko na maririnig. Bahala ka sa iniisip mo, hindi ako makakapagpakasal sa iyo ng labag sa kalooban. Wanwan. Siya ang tunay kong minamahal. Kayong dalawa. Magkasintahang hayop, nagkukunwari pang tunay na pag-ibig. Nakakasuka. Ate, sa totoo lang, sa araw ng iyong kasal, hindi dapat kita kinakausap ng ganito. Pero ang pag-ibig, walang nauuna o nanguhuli. Ikaw naman, dapat ay. Alam mong araw ng kasal ko, ginugulo mo pa ako. Walang utang na loob. Hinampas mo pa ang kapatid mo. Ang kasal na ito, mukhang ayaw mo na. Yan, Kiyo. Tingnan mo ang itsura mo. Para kang babaeng mainitan ng ulo. Sino ang mag-aasawa sa'yo? Kung hindi dahil ito ay kasunduan ng nanay ko, akala mo gustong-gusto kitang pakasalan? Ikaw. Kuya! Ilapin nilang magandang ate! Kunin mo na siya! Para maging asawa ko! Pumila ka sa likod. Asawa ko siya. Maganda na ate. Sinabi niyang asawa niya ka. Tama. Narito ako para agawin ang ikakasal. Isang guard na may dalang bata. Nakakatawa talaga. Bakit hindi? Pinapayagang mangagaw ng kasal. Kuya, manyak. Umurong ka muna. Ako ang magiging groom. Ang gulo-gulo mo. Isang guard na may dalang bata, nang ahas pang mangagaw ng kasal. Ang mukha ng pamilya yan. Gusto mo pa ba? Ate, ikaw ay nagpapakababa. Hoy, hindi tama ang sinasabi mo. Ang iba, 60 taon bago naging guard. Ako, 20 taon pa lang ay naging guard na. Ang 40 taon na pagliko-liko, ako ay nakaiwas. Ikaw, wala kang hiya. Ano naman kung guard? Basta't ako ay pakakasalan niya. At siya ay pakakasalan ako. Siya ang magiging manugang ng pamilya yan. Yan, Q. Pakakasalan mo ba ako? Sing-sing, kukunin ko. Kapag isinuot mo ang aking sing-sing, hindi ka na makakatakas. Mukha mo palang talo na si Lin Sheng habang buhay. Para naman nabawi ko ang kahihiyan ko. Salamat sa pagtulong mo ngayon. Laging handa akong tumulong. Nakakahiya, nakita mo iyong kalokohan ngayon. Si Papa at kapatid kong babae, ayaw talaga nila akong magpakasal. Sadyang naninira lang. Bakit? Dahil sa huling habili ng nanay ko, kailangan kong magpakasal. Bago ko mamana ang Yans, ang kumpanya, mismong nanay ko, ang nagtayo niyan. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa kamay ng iba. Kaya, hindi mo gusto yung lalaki. Isang basurang walang kwenta. Sino bang maghahanap ng lalaki sa basurahan? Nga pala. Pakiusap, makipagtulungan ka pa sa akin ng matagalan. Hintayin kong makuha ko ang mana. Kapag natapos na ang lahat, bibigyan kita ng 5 milyon. Tapos maghihiwalay na tayo. Hindi kita guguluhin. 5 milyon? Ang liit naman yan. Ang greedy mo naman. Bibigyan kita ng 50 milyon. Manatili ka sa tabi ko. Ang bilis mo namang magpanggap. Pero, kahit talagang may 50 milyon ka, wala ring kwenta. Dahil kay Lin Sheng nagago. Ayoko nang muling makisalamuha sa mga anak mayaman o magkaroon ng koneksyon. Masyado akong nagpanggap agad. Kumusta, kanina? Ramdam mo ba yung malalim na pagmamahal at astang boss? Ang galing mo. Nga pala, hindi pa kita tinatanong kung ano pangalan mo. Ako si Pishay. Ako si Yan Q, magandang pakikipagtulungan.
Amo, ang dog. Ikaw ba si Hanrang, ang Vice President ng PACE? Kanina, ikaw, tinawag mo siyang amo. Siyempre naman, ito ang sa Pay Corporation. Guard. Guard ng P Corporation. Oo. Oo. Dati siyang guard sa Pay Corporation. Hindi ba't ikakasal siya ngayon? Dumaan lang ako. Para batiin siya. Eh bakit mo siya tinatawag na iyong master? Bakit? Tanungin mo si Vice President Hanrang. Ganito kasi yun. Yung kumpanya namin, para ipakita ang respeto sa mga guard, tinatawag namin yung master, ang lahat ng guard. Company culture yan. Company culture. P Corporation. Pay din ang apelyido mo. Ikaw. Pasensya na, hindi ko talaga. May experience ka na sa malaking kumpanya. Pumunta ka sa kumpanya ko. Gagawin kitang hepe ng mga guard. Salamat, boss. Pwede na akong magtrabaho kahit kailan. Hoy, young master. Ano kaya mangyayari kung sabihin mo ang totoo? Iniwan mo ang pagiging presidente ng isang multinational corporation para maging guard? Huwag kang masyadong magsalita. Pupunta ako para maging hepe ng mga guard. Ha? Talagang hindi ko alam, Miss Yan. Kung malalaman niyang ang guard sa kumpanya nila ay ang presidente ng pay group, ano kaya ang itsura ng mukha niya? Tumahimik ka. Huwag masyadong magsalita. Magtrabaho ka na lang. At saka, yung pag-invest sa Yan Corporation, ayusin mo ngayon. Huwag kang magpalya. Ito kasi ang unang regalo ko para sa asawa ko. Ang gwapo talaga ng young master namin. Kahit ganyan ang suot, ang gwapo pa rin. P-Shy. Anong ginagawa mo dito? Hoy! Nagtatrabaho ako dito sa subdivisyong ito bilang part-time na gwardiya sa gabi. Guardia. Galing ka sa loob ng bahay nila. Anong ginawa mo roon? Kasi, nagpa-part-time rin ako bilang tubero. Kumikita lang, mahirap magpalaki ng bata. Ang hirap naman ng buhay mo. Sakay ka. Natigil dito. Naka-safety belt na ako. Umupo ka ng maayos. Anong nangyari? Parang nasira ang kotse. Titingnan ko. Ako na. Ang ganda mo. Kumusta na ang kotse? Mukhang sira ang makina. Kailangang dalhin sa talyer. Marunong ka rin mag-ayos ng kotse. Part-time lang. Nag-aral lang ako ng pag-aayos ng sasakyan. Ilan ba talaga ang trabaho mo? Hoy, ate. Nasira ang kotse mo. Hindi. Pinag-aaralan lang ng asawa ko para mag-ehersisyo. Sa totoo lang, dahil malaking araw ito, dapat sana ay isinabay kita. Pero, ang sports car na regalo sa akin ni Kuya Sheng. 2 upuan lang. Pasensya na, Paulem. Ang yabang naman ng 2 upuan. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Sigurado ka ba na ito yung sasakyan? Tara na, boss. Ginoo, nakita mo na ba yung sasakyang ipinadala ko? Saan mo ipinadala? Ayokong makaabala sa inyo at sa misis. Nakaparada na yung sasakyan sa tabi. 2. Nakasabit na yung helmet sa manibela. E-bike? Gusto mo yon, di ba? Itago ang tunay na pagkatao. Maayos ang pagkakagawa ko, di ba, Ginoo? Makinig ka muna, ako. Pishe, paano mo nalaman na paborito ko ang e-bike?
Bilisan mo, ialalay ninyo ang inyong hari sa kanyang sasakyan. Ang hari mismo ang mamumuno sa laban. Ang sarap, gusto ko talaga yung ganitong pakiramdam ng pagmamaneho ng mabilis. Ano nung sinabi mo? Hindi kita marinig. Gusto mo bang magpatakbo ako ng mas mabagal? Wala naman akong minamadali. Hindi ka ba napapagod sa pag-upo sa likod? Pwede kang mag-relax. Magpakalaya ka. Kung ganon, Oh, nga pala, mahalaga yung meeting mamayang hapon. Bawasan mo ang pag-inom ng tubig ha. ako, hindi ko hinipo ang hita mo. Pasensya na, ako. Okay lang, bilisan mo, ngayong araw tayo ay lalayo sa karaniwang daan. Ano, sabi mo gusto mong matulog sa sahig? Bakit mo ako pinapunta rito? Kasi pupunta tayo sa P Corporation para pag-usapan ang investment. Anong klaseng legitimate business ang kailangan pumunta sa Pay Corporation? Pwede bang sa iba na lang tayo? Dito ka naman dati nagtatrabaho, di ba? Hello po, hindi po pwedeng mag-park dito ng e-bike. Lao, Laupi, gaano ba katagal akong hindi nagtatrabaho dito? Nakalimutan mo na nga pangalan ko. Kung magaling ang performance mo, papapromote kita bilang head ng security. Oo, Laupei. Kumusta, Laupei? Dati kong katrabaho, mabait na tao. Saan po ba dapat mag-park ang sasakyan namin? Siyempre. Ate. Nag-asawa ng security guard. Pati sasakyan, ang simple-simple. Ang tanong ko lang, makakapasok ba tong sasakyan sa gate ng Pay Corporation? Ang sasakyan namin, makakapasok ba sa gate ng Pay Corporation? Pwede, siyempre pwede. Meron tayong VIP parking room dito, diretso sa opisina ng presidente. Anong sinasabi mo? Yung naka-EBK. Pwedeng mag-park sa VIP parking room. Supercar ang dala ko. Supercar, alam mo ba yun? Hindi, kahit eroplano o tank pa ang dala mo, sa labas ka lang mag-park ngayon. Sige. May importante akong lakad ngayon. Hindi kita pakikialaman. Ay, pasensya na po, hindi po kayo pwedeng pumasok. Kakagaling ko lang sa loob. Hindi mo ba ako nakita? Laupei, pwede ba siyang pumasok sa office building? Sa tingin ko, hindi. Narinig mo? Umalis ka na, hindi ka pinapapasok. Ako ang heiress ng Yan family. Nandito ako para mag-usap ng partnership. Sino ba nang hindi? Hello po, Miss Yan. Tuloy po kayo sa VIP parking room. Salamat, young master. Young Master, Hindi ba yan ang company culture ninyo? Matagumpay ang pag-verify ng fingerprint. Bakit kumana ang fingerprint mo? Ilay elevator lang. Dati, ako ang in charge para sa Ginoong Pay. Sa elevator, pasok na, baka mahuli ka. Deti, nakita mo ba ang Ginoong Pay? Sabi nila, malamig ang ugali niya. Puro vegetarian at dasal. Wala siyang amoy ng tao. Hindi. Masyado siyang masigla. Sabi sa akin, ang mga buddies na lalaki sa Beijing Circle, kadalasan ay dahil hindi sila maaaring magkaroon ng anak dahil hindi sila maaaring gumawa sa ganoong paraan. Usap-usapan lang yan. Siya, ay magaling. Paano mo nalaman? Madalas mo bang nakikita ang mga small celebrity na palihim na sumasakay sa elevator para makipagkita sa kanya? Hindi. Matapat siya, isang mabuting kabataan. Hindi ako naniniwala. Hoy, maniwala ka. Dapat kang maniwala. Mahal, gusto kong pumunta sa Sirey. Mauna ka sa meeting room. Sige, bumalik ka agad. Hindi, sinabi ko sa'yo na dalhin ang investment contract sa Yan Company. Bakit mo siya pinapasok? wala pa akong instructions. Siguro may nakaraang appointment sa Yan Company na hindi sinabi sa'yo. Unang antas ng alerto, huwag ipaalam ang pagkatao ko, at ang dowry ko ay dapat din ma-deliver. Hoy, nasaan na yung two-seater mong sports car? Yan Kiyu, huwag kang magyabang. Huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng asawang gwardya, may magtatanggol na sayo. Mababang uri, nagwawala lang pag nakaisa. Ikaw ba, sa salamin ka nagsasalita? Huwag mong kalimutan ang desisyon ng Board of Directors.
ang makakuha ng puhunan mula sa PAVE. Siya lang ang may karapatang magmana. E di patas na laban. Tigilan mo yan. Naayos na yan ni Lin Sheng para sa akin. Ako lang ang magiging tagapagmana ng Yans. Ang lakas ng loob mo ah. Ang proyektong paglalaanan ng puhunan ng kumpanya, kailangan dumaan sa board of directors. Kahit tatay mo, hindi siguradong magtatagumpay. Nakakahiya namang magmalaki ka rito. Ikaw, isang gwarda lang. May karapatan ka bang magsalita ng ganyan? Kung hindi mo sinagip si Yan Qiu, ang laspag na to, saan ka kukuha ng pagkakataong makapasok sa lugar tulad ng PAVE? Yan Wanwan, nangangati na naman ang mukha mo, no? Sasabihin ko sa'yo, asawa ko na ngayon si Pei. Basta't nandito pa ako sa Yans, may karapatan siyang makisali sa kahit anong proyekto ng Yans. At saka alam naman ng lahat, ang kumpanya ay itinatag mismo ng nanay ko, ikaw at ang nanay mo, ang mga walang lehitimong karapatan. Nakakapal din ang mukha mo, na gamitin ang titulong here ng Yans, para makipag-agawan sa akin sa mana. Yan Qiu. Huwag mong gamitin ang nanay mo para takutin ako, patay na ang nanay mo. Nitong mga nakaraang taon, si Papa ang nagpapatakbo ng kumpanya. Matagal nang nagpalit ng may-ari ang Yans. Bawasan mo ang kabastusan ng bibig mo. Nagpalit ng may-ari. Itanong mo kung may lakas ng loob si Yan Jingshan na magsabi ng ganyan. Sinampal mo na naman ako. Ang kilala kong mataas na opisyal ng PAVE. Ninong ni Lin Sheng yan. Maniwala ka, tatawagan ko siya ngayon din, para paalisin kayo. CJ, gusto ko nga makita kung sino ang may kapal ng mukhang magpapaalis sa akin. Hoy, Ninong. May isang gwardya at isang baliw na babae ang nang-aapi sa akin dito. Halika katulungan mo ako. Baby! Anong gwardya? Ang lakas ng loob manggulo sa base. Ako. Pei. Ano ba ang kinakaba mo? Natatakot ka dahil lang sa isang gwardiya? Hindi. Ninong, ito bang mag-asawang ito? Gusto pang agawin sa akin ang investment project ngayon. Paalisin mo na sila. Narinig ko. Napakalaki na pala ng kapangyarihan mo, kaya hindi na kailangan dumaan sa board of directors para i-assign ang investment project ng kumpanya sa ibang tao. Hindi. Sino ang nagsisiraan sa akin? Ninong, ano ba ang kinatatakutan mo? Isang gwardya lang naman siya. At saka, hindi ba't napagkasunduan na ang investment project? Ikaw. Huwag kang magkakamali ng tawag dito. Sino ang ninong mo? At saka, ang mga proyekto ng Pay Corporation ay dapat dumaan sa board of directors. Kaya si Binibining yan ang nagsisinungaling tungkol sa'yo. Pero para maging patas, sa investment ng kumpanya ngayon, huwag ka nang sumali. Oo. Aalis na ako. Ninong, huwag kang umalis. Umalis na ang ninong mo. Ano pang ginagawa mo dito? Para magdiwang kay Binibining yan. Bakit hindi ako pwedeng manatili dito? May parte rin ako sa Yan Corporation. Paumanhin po, mga kasama, matagal na kayong naghintay. Ang aming boss na si Ginoong Pei ay may ibang lakad ngayon kaya hindi makakapunta. Pero espesyal niyang inutos na ang investment project ay ipagkakatiwalakay. Binibining Yan Qiu. Totoo ba? Bakit? Ito ay isang napaka-unfair na pre-assignment. Sino ka ba? Ang desisyon ng aming boss. Kailangan pang ipaliwanag sa'yo? Mga kasama, ilabas siya. Kayong dalawa. Bitawan ninyo ako. Mukhang may isang tao ang babagsak mula sa kanyang backer. Binibining Yan Qiu. Mabuting pakikipagtulungan. Ang mister mo. Ang pinakamagaling na gwardya na nakita ko. Ang ganda. Tara, ilibre kita ng pagkain. Tagay. Ang sarap. Hoy, teka. Bakit ba natatakot sa'yo ang ninong ni Yan Wanwan? You. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Siguro dahil puno ako ng kabutihan. Alam mo naman, ang masama ay hindi magtatagumpay laban sa mabuti.
Sigurado ka. Kasi dati akong guardian ni Boss P. Parang asong nangaasta ng tigre. Pero yung, Tara. Ngayong gabi, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. kama ko, hindi ba't bahay ko ito? Dinala mo ako sa sarili kong bahay? Anong balak mo? Yan Q, anong ginagawa mo? Ang ganda-ganda ng mukha mo. Sabihin mo, hindi ba't parang nagdala ako ng lobo sa loob ng bahay? Siguro hindi naman. Yan Q, gising ka ba talaga? Huwag kang kikilos. Kailangan mong intindihin ako. Pwede bang, parang walang nangyari? Galit ka ba? Walang kwenta. Paano ka nagpapadala sa ganda ng isang tao at hindi makapagpigil? Yan Q. Hay naku. Dalhin mo yung asawa mo para magkita-kita tayo at kumain. Pwede na akong pumunta mag-isa. Kahit isang security guard, hindi mo mapa-oo. Sabi ni tatay, dapat sabay kayong pumunta. Naiinis na nga siya at umalis. Kakain pa ba tayo? Pishay. Inumin mo muna itong pangalis ng hangover. Akala ko nagalit ka at umalis na. Galit ako. Pero hindi ako alis. Yan Q. Ang nangyaring ito. Hindi ko kayang kalimutan na parang walang nangyari. Gusto kita. Ay, nga pala. Kahit weekend ngayon, baka kailanganin mong mag-overtime. Sabi ng tatay ko, sabay tayong kakain. At huwag kang lalapit ng ganyan. Nakasama na nga kita sa kama. Talagang hindi mo ba ako pag-iisipan? Ayaw ko sa office romance. Kumain muna tayo. Bakit nandito na naman si Pei tuwan-tuwan na santo? Ang galing mo talaga, Ginoo. Ano nang ginagawa mo? Dito, mas malapit ang daan. Medyo kinabahan ako. Gusto kong umihi. Pwedeng mauna ka na sa private room. Hindi ko inakalang seryoso ka pala. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sige, bumalik ka agad.
Parang nakakita ako ng multo. Anong magandang araw ba to? Ginoo. Nagtatago-tago ka. Sinong binabantayan mo? Hoy, bakit ka nandito? Muntik mo na akong patayin sa takot. Anong problema kung pumunta ako sa sarili naming restaurant? Gusto ko lang magtrabaho. Lene, Ikaw naman. Paano mo nalaman nakakausapin ako ni Boss Wang? Ngayong araw, nag-i-inspeksyon ka ng palihim? Ako bang binabantayan mo? kasama ko ang asawa ko para kumain. Pampamilya. Ang yabang mo naman. Ano nang pinagsasabi mong nagtatago-tago ka? Wala, may bagong dating na king crab sa kusina. Ipapadala ko sa inyo yung pinakamataba. Bakit kasama mo si Pei Tuan-Tuan? Siyempre naman. Si Inay at si Itay, nasa Europa para mag-honeymoon. Wala ka naman, kaya ako na lang ang mag-aalaga sa kanya ng ilang araw. Nag-honeymoon na naman? Oo, Ingatan mo siya. Huwag mo siyang hayaang gumalagala. Baka masira ang plano ko. paano ko ba siya aalagaan? Ang hirap niyang alagaan. Kuya. Kuya. Tol, Tol. Ang bilis naman. Nagbago na ang tawaran. kami kasi, open relationship kaming mag-ama. Mabuting magkaibigan at mabuting mag-ama. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pagkatapos, bibigyan kita ng amusement park. Zio. Bakit mo dinala ang walang kwentang ito, at may daladala pang pabigat? Hindi mo ba alam kung anong okasyon ngayon? Family gathering lang naman, diba? Kang! Ngayon, si Lin Sheng, ang nag-anyaya kay Boss Wang, para pag-usapan ng pagpapalawak ng production line. Dinala mo pa ang walang silbing ito. Gusto mo bang lalong mapahiya ang pamilya yan? Ate, talaga namang dala mo pa ang buong pamilya para sumalpok sa baril. Hindi kaya ikaw ay nagiging ina na ng anak ng iba? Sira na ba ang utak mo? Yan Kiyo. Ganyan-ganyan lang, gusto pang magmana ng Yan Group. Ang mga taong ito, lagi bang ganyan kabastos? Huwag kang matakot, tuan-tuan. Sabi ng tatay ko, ang mga bastos na tao ay maikli ang buhay. Dinabaan mo ako. Walang modong bata ka. Ang sama ng ugali, binubuli ang bata. Ang taong sobrang walang disiplina ay dapat bigyan ng isang zhangho. Magaling, dagdagan kita ng water park mamaya. Tama na. Palayasin niyo silang lahat. Hindi kayang mapahiya ang pamilya yan. Hindi pwede, pamilya ko silang lahat. Walang dapat umalis. Ikaw, Magandang panlasa mo. Nakuha mo ang pondo mula sa pay. May contribution din si Pishai. Karapat dapat siyang manatili. simula nang ikinasal ka sa gwardyang ito, lalo kang nawala ng modo. Huwag mong isiping dahil nakakuha ka ng pondo, ay tapos na ang lahat. Bago pa man siya, ay tanggapin ng board bilang asawa mo. Hindi mo pa rin makukuha ang mana. Bakit? Nakasaad sa testamento ng nanay ko na kapag ikinasal na ako, maaari ko nang imana ang kumpanya. Bienan, may pagkukulang ba ang asawa ko na hindi pa po kayo nasisiyahan? Ang hindi ko gusto ay, napangasawa niya ang isang walang kwentang tulad mo. Nako, tatay. Huwag kang magalit. Kung gusto nilang manatili, hayaan mo. Ang isang dakilang tao tulad ni Presidente Wang, itong maliit na gwardya, hindi niya makikita kahit kailan sa buhay niya. Kaya hayaan mo siyang makakita ng totoong mundo. Si Presidente Wang ang dakilang tao. Sa palagay ko, hindi mo siya makikita ngayon. Ikaw na isang hamak na gwardya. Nagmamalaki ka pa? Alam mo ba kung ano ang relasyon ko kay Presidente Wang? Siya ang lolo, ikaw ang apo. Tingnan mo ang itsura mong walang kwenta. Ano pa bang relasyon ang pwedeng maging? Ikaw. Hintayin mo ako. Kapag nakuha ko para kay Wanwan ang linya ng produksyon, iyakan na lang kayo. Ginoong Lin, sabi po ni Presidente Wang hindi siya darating. Ihahain na po ba natin ang pagkain? Ano? Hindi mo ba sinabi sa kanya na ang tagapagmana ng Lin Group ang tumatawag sa kanya? Sabi po ni Presidente Wang, hindi niya kilala ang anumang pamilyang Lin. Lin Sheng, akala ko ba kilala mo si Presidente Wang? Akala ko pa naman close kayo. Paano naman mangyayari yon? Sabi ng pinsan ko, kakain siya dito ngayon. Tiyak na pupunta siya. Oh, Gets ko na. Ayos naghihintay ka lang pala dito ng walang katiyakan. Lin Sheng. Ano ba talaga ang nangyayari? Shenge, sabi mo nakausap mo na. Sabi mo, walang problema sa pagkuha ng linya ng produksyon, di ba?
Presidente Wang. Presidente Wang, alam kong bibigyan mo ako ng konting respeto. Buda, sa wakas, nakapaghintay din ako sa inyo. Nandito rin ang binata. Swerte na swerte ako ngayon. Buda. Noon, nag-part-time job ako para kay Buddha, naggwardya ako, nagpahula ako para sa kanya, nakinabang ako sa kanyang biyaya. Oo, tama ang kanyang hula. Buda, pwede bang hulaan mo ulit ako? Haha. Iminumungkahi ko ngayon, kaunti lang ang magsalita. Hay, akala ko ikaw ay isang napakahalagang tao. Pero, isang manghuhula lang pala. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo kinakausap si Buda? Ang kanyang gwarda? Kumusta ang iyong ama? Mabuti pa ba ang kanyang kalusugan? Kilala mo pa ang kanyang ama? Ang aking ama, sikat siyang manghula sa amin, puro negosyo lang. Siya ay isang deboto. Deboto. Noon, nang dumalaw ako, nasa Harvard kayo nag-aaral, kaya hindi namin kayo nakita. Harvard? Harvard Buddhist College. Harvard Buddhist College. Kaya pala, ikaw nga pala si Buddha. Ang dami mong pawis. Pupunasan, tita. Hehe, ay. Jiwang, ngayon, gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa linya ng produksyon. Ang aming pamilyang Lin, handang magbayad ng doble. Upang matulungan, ang pamilyang yan, ang linya ng produksyon. Hindi namin kailangan ng perang iyan. Alam mo naman, ang aming linya ng produksyon ay palaging nakatali sa pamilyang Pei. Sa madaling salita, ang linya ng produksyon, ang pamilyang Pei ang masusunod. Yi Wang, kakakuha ko lang ng pondo mula sa pamilyang Pei. Nagtiwala sa akin ang pamilyang Pei. Kung gayon, ibigay mo na lang ang linya ng produksyon sa kanya. Yan Kiyo. Dapat mong kontrolin ang kanyang bibig. Bakit nakikisali ang bata habang nag-uusap ang mga matanda? Walang disiplina. Alam mo ba kung ano ang production line? Nakakahiya. Anong ibibigay mo? Batang hamak. Gaya ng tatay mong guard sa Kim Din. Kahit hindi ko alam anong production line. Pero kaya niyang ibigay ang lahat. Hoy, Wanzong. Hindi maunawaan ng batang hamak. Huwag kang magalit, hehe. Oh. Ibibigay mo? Kung ibibigay mo, bakit mo ako tinatanong? Ah. Sige, isang production line lang. Ibigay na sa Yan family. Ano? Ah, tama. Ang production line na ito, kung ibibigay sa asawa ko, mas magiging mabuti. Sige. MS, Yan Kiyo, pupunta kami agad para mag-sign ng transfer contract. Pagkatapos, ang production line na ito ay personal na bagay mo na. Ito. Talaga ba? Hoy, Wanzong, gusto mo bang pag-isipan ulit? Nagbabayad din kami, ang Lin family ko. Talagang mas malakas kaysa Yan Kiyo niya. Ang pinakainis ko ay ang uri mo. Taong pera lang ang sinasabi. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa Lin family mo. Sheng, hindi mo ba ako pinanggako? Umalis ka. Ang mga kasunod na kooperasyon ko, nasira mo lahat. Masamang kapalaran. Aray, tingnan mo kung paano napalayas ang asawa ng kapatid. Yan Kiyu, huwag kang masyadong mayabang. Mukhang sa hinaharap ang Yan family. Gustong palawakin ang production line na ito. Kailangan pang humingi ng tulong sa asawa ko. Magpakita ng habag. Lel. Yan Kiyo, talagang iiwan mo ang Yan family? Huwag kang mag-alala, kapag nakapag-usap ako sa board, makakuha ng inheritance rights. Ang production line na ito, gamitin mo kung gusto mo. Gusto ko rin magkaroon ng girlfriend. Sige, hi. Dalhin mo si Pei tuwan-tuwan para sa akin. Nandito ang banyo. Dalhin mo para sa akin. Bitawan mo. Wala akong pakialam. Bakit ako lang? Hirap na hirap mag-alaga ng bata. Ikaw naman, nag-e-enjoy sa labas. Ikaw mismo ang nagsabi. Gusto mo ang bata. Wala kang parte sa batang ito, di ba? Ako ang naghirap para palakihin. Umalis ka na, walang konsensya. Noong bata, pareho kayo. Hindi mo ba alam, ha?
Si Tuanzi pala. Sila pala ang dahilan. Kaya ganito, lahat ay may katuturan na. Kaya pala si Vice President Han ay napakabait kay Pishay. Salamat, ang bait mo naman. Para saan ang salamat? Asawa mo ako, ito ang dapat kong gawin. Pishay, nakakuha ako ng pondo mula sa PACE at ang production line ngayon. Pinaghirapan mo ito. Ako naman, sa totoo lang, wala rin akong naitulong. Alam ko na talaga. Ano ang alam mo na? Alam ko na, ang relasyon mo at Vice President Han. Hindi mo na kailangang magtago sa akin. Vice President Han. Siya ang nagpupondo sa'yo, di ba? Alam kong mahirap, mag-alaga ng anak mag-isa, pero para kumita, hindi mo kailangang magpakapagod ng ganito. Pero huwag kang mag-alala, naiintindihan ko lahat. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko masyadong maintindihan. Huwag kang mag-alala, sisikapin kong mabilis, maipasa ang kumpanya. Kapag nakakuha ako ng pera, dito ka lang, magiging matatag, bilang hepe ng seguridad, at huwag na magtrabaho sa villa. Magkaroon ng tahimik na buhay kasama tuan-tuan. Magiging maayos ang lahat. Makinig ka sa akin. Kaya mo yan. Dalhin mo ang mga gamit mo, at umalis ka agad. Ay, Ginoo, hindi ako aalis. Magkasama tayo palagi. Wala akong pupuntahan. Bumalik sa lumang bahay ng mga pay. Pumunta sa ilalim ng tulay, kahit saan gusto mo. Kapag nawala ang asawa ko dahil sa'yo, ipapadala ko kagad sa pagmimina sa ibang bansa. Hindi talaga ako aalis. Inutusan ako ng ginang na bantayan ka. Hindi ako pupunta kahit saan. Pishay. Yan Q. Lumabas, magpakasal kayo ng asawa mo. Hanrang. Kaya pala madalas kita nakikita dito. Bahay pala ito ng Vice President Han. Bahay ko ito. Ano ang desisyon mo? Tama. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan na mawala ng tirahan. Dalhin kita sa isang lugar. Bakit mo ako dinala dito? Para bumili ng bahay, bagong proyekto ng Pay Group. Kailangan nating makuha ito sa isang pagkakataon. Ang proyektong ito ng Payclan ay nasa likod ng bundok at harap ng tubig. Talagang ito ang pinakamainam na pagpipilian para sa bagong tahanan ninyo. Maging prangka ka naman. May pera naman ako para bumili ng bahay. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Ang perang ito, kailangan bang sa Payclan lang mapunta? Mayroon bang may rekomenda? Kung bibili, syempre ang pinakamagandang unit ang dapat bilhin. Pero hindi ninyo rin mabibili yon sa buong proyekto. Isa lang ang unit na yon. Ngayong araw, ako ang kukuha. Full payment, credit card. Pasensya na po, ate. Gusto talaga ni Sheng na ibili ako ng pinakamaganda. Siya kasi, ganyan talaga siya magmahal sa akin. Eh di bumili ka. Wala naman talaga akong balak bumili ng pinakamagandang unit. Ano ba? Pera mo naman yan sa card mo. Kailangan mo pa ba akong turuan kung paano gastusin? Tama ka rin. Ikaw at ang asawa mong walang kwenta. Malamang hindi ninyo kayang bilhin. Isang hamak na gwarda lang. Magkano lang ang kikitain? Kahit may pera ka, hindi mo rin mabibili. Umuwi na lang kayo kung saan kayo galing. Vice President Han. Hindi mo ba narinig? Sabi ko, hindi mo mabibili ang pinakamagandang unit. Vice President Han, magdadagdag ako ng bayad, pwede na siguro yon? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil ang pinakamagandang unit namin ay para sa mga gwardya. Tanging mga gwardya lang ang pwedeng bumili. Ang galing mo. Ang galing. Naisip mo pa yung dahilan na yan. Huwag kang mag-alala. Sa lugar ng Bay, hindi ka namin papahiyain. Anong kalokohang patakaran to? Wala tayong magagawa, company culture yan. Nagmamalasakit sa bawat security guard. Kahit qualified bumili ang isang security guard.
Wala siyang pera para bumili. Sa tingin ko, hindi mo lang talaga gustong ibenta yung pinakamagandang unit at naghahanap ka lang ng dahilan. Security guard, bibili ng pinakamagandang unit, 10% lang. Kahit ibenta mo yan ng palugi, sa sweldo ng isang security guard, hindi niya kayang bilhin yan. Sino ang nagsabing wala kaming perang pambili? Asawa ko, tunay na security guard. Full payment card. Sige, full payment para sa pinakamagandang unit, kasama na ang luxury renovation. Binabati namin kayo bilang bagong may-ari ng pinakamagandang unit ng Pay. Hindi makatarungan. Diskriminasyon ito, diskriminasyon laban sa mayayaman. Gumagawa kayo ng class conflict. Ba't ang dalawang mukha mo? Kanina, nang idiskrimina nyo ako bilang security guard, bakit hindi mo sinabing gumagawa ka ng class conflict? Maalala ko ang nangyari ngayon. Magkita na lang tayo sa susunod. Kuya Sheng, huwag kang aalis. Hindi na kami bibili ng pinakamagandang unit. Pwede namang iba na lang. Anong bibili-bili pa? Hindi mo ba nakikita? Tinatrabaho ba nila ako? Tara, magbayad na tayo. Ano pang bibilhin? Hindi ba sa'yo lahat to? Ang saya-saya mo naman. Siyempre, masaya ako. Nakabili ako ng pinakamagandang unit sa isa 0% lang ng presyo. May libre pang dekalidad na interior design. Ang pinakamasaya, kapag naaalala ko sina Linsheng at Yan Wanwan, mukha nilang parang kinain ang dumi. Napapangiti talaga ako. Pwede kitang pasayahin araw-araw. Tara, libre kita ng ice cream. Nagalit ka kay Ginoong Lin, tapos tatakbo ka lang. Takbo. Huli na para tumakbo. Huwag ka nang tumingin. Bumilang ka hanggang 40. Pagkatapos, uwi na tayo. Pero 4 sila. Sapat na ba ang 40 bilang? Baka dapat 6 ang bilangin ko. Isa, 2, 3, 4, 5, 47, 48, 49, 50. Huwag kang matakot, okay lang. Labis ng 10 bilang. Mas kaaya-aya ka kapag natatakot ka pa rin. Umuwi na tayo agad. Pasensya na. Okay ka lang ba? Hala, bakit ka dumudugo? Senyor, ito. Sigurado ka bang okay ka? Baka gusto mong tingnan ulit. Wala namang malala, gallows lang. Paano naman yung mga tambay na yon? Tumawag ng pulis. Okay lang. Huwag na tumawag ng pulis. Sa totoo lang, ako ang nakasakit sa kanya nang hindi sinasadya. May iba pa bang kailangang ingatan para sa sugat na ito? Wala nang dapat ingatan. Ikaw na lang ang ingatan mo. Okay lang. Hindi naman masakit. Masaya na ko basta okay ka. Pag uwi, lagyan mo siya ng gamot ha. Hindi naman ako doktor. Pwede bang ibahin ko ang sasabihin ko? Nakakasuka na kayong dalawa. Sa bahay na lang kayo maglandian. Pasensya na. Pasensya na. Ayos lang. Tuloy mo lang. Tingin ko, si Hanrang, sa'yo, hindi pa rin titigil. Ako at si Hanrang, hindi ganoon ang relasyon namin. Babae ang gusto ko, tulad mo. Hindi ba't noong huli ay? Lasing ako noon. Kung hindi, subukan mong maramdaman ulit. Huwag kang ganyan.
Paano kung ganito? Nararamdaman mo ba? Eight. Malinaw na malinaw ang isip mo ngayon. Ano ba iniisip mo? Katulad mo. Bumuka ang sugat mo. Huwag mo akong sisihin. Gago ka. Pagalingin mo muna ang sugat mo. Gusto mo ng Chinese o Western breakfast? O may mas maganda ka bang suggestion? Iminumungkahi ko na magdamit ka ng mas makapal. Magandang magsuot ka ng mas maraming damit. Pwede naman akong walang suot. Huwag na lang. Nga, kumusta na ang sugat mo? Masyado kang malakas kagabi, para gumaling agad. Huwag kang magsalita ng ganyan. May tanong ako. Gusto kitang tanungin muli. Talaga bang, hindi mo pa rin isinasaalang-alang na maging tayo? Ayoko. Sige, inaasahan ko na yan. Pero nasasaktan pa rin ako. Ang ibig kong sabihin, bago matapos ang kontrata, hindi ko iisipin yan. Pero sasabihin ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ko. Isang beses ko lang itatanong ang parehong tanong. Pag-isipan mong mabuti. Sige, aminado akong nagsinungaling ako. Para sa'yo, laging may pasensya ako. Gusto mo ako? Hindi sapat ang tanong na yan. Dapat mo akong tanungin. Kung kailan ako nagsimulang, magkagusto sa'yo. Hoy, ma. May kailangan ka ba? May kailangan ka ba? Sabi ni Pei tuwan-tuwan, may pinakasalan kang magandang ate. Ay, ang galing mo ha, ikakasal ka. Hindi mo man lang inimbita ang nanay mo sa handaan. Sobrang daldal ni Pei tuwan-tuwan. Hintay muna tayo. Kapag may tamang pagkakataon na, dadalhin ko siya rito. Ay, hindi pwede. Hindi na ako makapaghintay. Dalhin mo agad ang asawa mo, dito para makita ko. Sige, sige, alam ko na. Magpalit ka ng damit, samahan mo ako sa isang bagay. Ano nang ginagawa mo? Baba na. Bakit mo ako dinala rito? Malaki ang utang na loob natin sa pay group. Dapat magpaganda ng relasyon. Balita ko, paborito ni Red P ang rock tea. Tara na. Oy, anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Kayo. Magkakilala? Kilala. Kilala. Hindi. So, Huwag kang magkikibit mata dyan. Dapat ba? Kaming magkakilala. Tita, huwag na po kayong magkunwari para sa akin. Kahit na isa lang akong gwardiya, mahal na mahal pa rin ako ng asawa ko. Hindi ka karapat dapat sa kanya. paumanhin, Ginang Pei. Ako si Yan Q, manager ng Yans. Magandang araw, binibining yan. Pasensya na sa bigla ang pagbisita. Nais ko sanang dumalaw kay G-Pay. Marami siyang naitulong sa Yans. Pero hindi ko siya maabot para mag-set ng meeting. Kaya personal na pasasalamat na lang. Ay, yung anak kong yan, hindi na umuuwi nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala na ako, namatay na kaya siya sa labas. Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Kilala ko si Ape. Hindi. Siya mamamatay. Talaga. May 3 uri ng kawalang galang sa magulang. At ang pinakamalaki ay ang hindi magkaroon ng anak. Kahit mamatay siya sa labas, kailangan munang magbigay sa akin ng apo.
Ginang yan, napakaganda ng mga kalagayan mo. Paano ka napangasawa ng isang gwardya? Guardia. Ayos lang naman. Sa tingin ko, mas mahalaga ang pagkatao kaysa kayamanan. At saka, kaya kong kumita ng pera ng mag-isa. Ay nako, napakagandang dalaga. Kung mapapangasawa mo lang sana ang anak ko, napakaganda sana. Ma, ikaw. Ang ibig kong sabihin, Boss P, ay may sariling tadhana. Ay, dalaga. Baka gusto mong isipin ang tungkol sa anak ko. Tingnan mo ang kalagayan ng aming pamilya. Alam mo naman. Madam, hindi maganda na agawin mo ng hayagan ng tao, hindi ba? Paumanhin, Madam Pei, dahil pinakasalan ko na siya. Ibig sabihin, siya na ang napili ko. Salamat sa mabuting intensyon mo. Mahal, hindi kita bibigyan. Mami, gusto kong yakapin ni Tuan-Tuan. Tuan Z. Ikaw. Tuan Z. Ikaw. Nandito ka na pala. Mahirap talaga ang pagiging asawa. Tinanggap ka na ni Tuan-Tuan. Mahirap maging stepmother. Alam ko ang lahat ng rason, pero hindi mo ba talaga iniisip? Ipaliwanag, bakit nandito ang Tuan Z? Ito. Sa totoo lang, dapat nakita mo na. Ang relasyon namin, hindi ordinaryo. Siya ay Pei. Ang anak ko ay Pei rin. Sa totoo lang, siya ay anak ng asawa ko sa labas. Illegitimate child. Ha? Totoo ba? Talagang malas. Nanay, sigurado ka ba? Gustong ituloy ang plot na ito. Mga kamag-anak lang naman. Nakita ko siyang kahabag-habag. Tinulungan ko siyang alagaan ang Tuanzi. Ganito ang sitwasyon. Hindi ko inakala na masipag ka. May malaking suporta. Nagtatrabaho pa rin ng maraming jobs. Ang masipag na lalaki ay pinakamalakas ang loob. Ate, samahan mo ako maglaro? Sandali, MS, yan, may sasabihin ako. Hindi po tama yan, Jimrat Pei. Kunin mo. Mga anak, hindi ako pwede magpakasal ng walang handa. Ito, tanggapin mo bilang regalo sa unang pagkikita. Ang iba, ay dadagdag ko pa sa susunod. Salamat po, Jimrat Pei. Maraming salamat po, Jimrat Pei, sa patuloy na pangangalaga sa Peisyan at Tuanzi. Nabili ko na ang bahay. Pag natapos ang renovation, sama-sama kami ni Tuanzi na doon titira. Hindi mo naiinis. Hindi mo anak ang Tuanzi. Pinili ko si Peisyan, kaya tanggapin ko lahat sa kanya. Saan mo nahanap? Ganito kagandang anak na babae. Ako, may ganitong kapalaran. Sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo agad sa kanya ang totoo. Baka kung malaman niya ang totoo, may inis siya at aalis. Hindi ako tutulong para patahanan siya. Huwag kang mag-alala. May plano ako. At ang dowry. Ganito kagandang anak na babae, dagdagan ko pa ang dowry. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na uwi, dapat tapos na yan. Kung hindi, umalis ka sa pamilya Pei. Kahit papaano, may backup ako, na pinagpraktisan ko. Kamusta? Masarap. Masarap nga. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nakita si Professor Wang. Kung sakaling hindi ako makapasa sa inspeksyon ng board, ang karapatan sa mana, ibabalik pa. Professor Wang, bakit parang pamilyar? Yan Kiyu. Matandang kaklase. Yan Kiyu. Oy. Matandang kaklase. Ikaw ba? Ako si Yuli. Nabalitaan kong iniwan ka sa kasal mo, tapos napangasawa mo ang isang gwardya. Totoo nga. Nahulog na. Sa pagkain sa tabi ng kalsada. Yuli, ang pangalan mo at mukha mo. Hindi ko rin makilala. Dati hindi ba triangular ang mukha mo? Bakit baliktad na triangular ngayon? Grabe ang pangit ng sinabi. At saka, parang hindi ko naman ikaw inimbitahan sa kasal ko. Bakit wala kang trabaho? Nagsismis sa buong mundo. Mas mabuti pa ako sa'yo. Kung ako ang napangasawa ng gwardya, gusto kong mamatay. Ang sinabi mo, kahit ang gwardiya ayaw sa'yo, tignan mo ang mukha mo, hindi alam kung saan, gawa ng mumurahing klinika. Sobra ang ginawa.
Pero okay lang, kung sakaling mabihag ka, ang peking baba mo, maaaring tumusok sa peking dibdib mo para makawala. Honey, ang bibig mo ay parang mailasog. Gusto ko talaga. Honey. Ikaw pala ang gwardyang asawa niya. Ang bag mo, ang relo mo. Ano, ito lahat ay binili ng asawa ko, mga mamahaling brand. Ikaw, isang gwardya, hindi mo rin kayang bilhin. Peking bag, peking relo, peking kaibigan, peking kaibigan. Kayong dalawa. Hintayin mo. Halika, para sa asawa kong mailason sa bibig. Tagay. Ang ganda naman ng bahay na ito. Libreng dekalidad na pagkakagawa. Sakto sa gusto ko. Sobrang naiintindihan mo ako. Tara, tingnan natin ang kwarto mo. Ang sorpresa sa loob, ang tunay na pag-intindi sa'yo. Pero ayaw kong gumalaw ngayon. Ano nang gagawin ko? Madali lang yan. Anong estilo ng dekorasyon ito? Hindi ba't sinabi mo, gusto mong matulog sa sahig? Ngayon, gusto nating gawin ang hindi pangkaraniwan. Ano? Sinabi mong gusto mong matulog sa sahig. Ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Ginawa kong sobrang lambot. Pwede kang gumawa ng kahit ano dito. Siguradong hindi masakit ang likod, hindi mananakit ang hita. Sobrang sarap matulog. Tigil, habang sinasabi mo, lalo kong naiisip na may daya itong pagtulog sa sahig. Subukan kaya natin, kailangan ko ng feedback mula sa kliyente. Paano mo gustong subukan? Alumni reunion. Sasali kaya si Professor Wang? CJ, pag-iisipan ko. Sa totoo lang, may inihanda pa ako para sa'yo, na ibang sorpresa. Ano nang ibig sabihin yan? Alumni reunion, ipinapayo kong pumunta ka. Baka sakali, may hindi inaasahang makukuha ka. CJ, kailangan kong pumunta at tingnan. Bakit po kayo pa ang personal na pumunta? Naayos ko na po ang lahat. Ang pangangailangan ng manugang kong babae. Siyempre, ako mismo ang kailangang kumilos. Pero, nakipag-ugnay na ako para sa iyo, kay Professor Wang. Paano mo ako pasasalamatan? Ako ang nag-ugnay para sa manugang ninyo. Tapos hihingi pa kayo ng bayad. Mali. Binibigyan kita ng pagkakataon. Para tulungan mo ang manugang kong babae. At singilin ako. Sige na nga. Ano ang gusto mo? HMM. Yung maliit na isla mo sa Indian Ocean. Deal. Boss Pay, gusto pong ilipat ni MS, yan, ang venue ng Alumni Association, sa aming VIP lounge. Ano po sa tingin ninyo? Na yan, tiyak siyan Q yun. Ilipat mo. Pero ang aming VIP lounge ay nakatakda para sa investment meeting ng Pay Group. Ay, kanselahin mo na iyon. Siyempre, unahin muna natin ang pangangailangan ng manugang ko. Ilipat siya sa VIP lounge. Libre ang lahat ng gastos at mamili ka ng magagandang alak para ipadala doon. Ay charge mo sa card ni Boss Pay. Ang Buddha ng Beijing Social Circle. Marami siyang pera. Pigilan mo ang kapulaitan. Ako ang magbabayad. Hindi pa rin makakapagpalipat sa VIP lounge. Marunong ba kayong magnegosyo? Mag-ingat kayo. Irereklamo ko kayo. Pasensya na po. MS, yan. Nakareserba na po talaga ang VIP lounge. Huwag na. Huwag mo na silang pahirapan. Kahit saan naman pwedeng gawin ng Alumni Association. MS, yan, ang VIP lounge, ay handa na para sa inyo. Si Boss P namin, ang personal na nagpasyang iwanan ng venue, at libre ang lahat ng bayarin. Nako, 1-1, ang presidente ng Pay Group, hindi ba siya ang Buddha ng Beijing Social Circle? Ang bait niya sa iyo, baka naman may gusto siya sa iyo. Yan Kiyu. Akala ko Alumni Association, mag-i-invite lang ng mga successful people. Paano naman itong nagpakasal sa guard? Ay 9 vitrin. Kakakuha ko lang ng Yanshi Group. Ang identity ko, ay pwede ba? Anong joke ba yan? Ang galing-galing ng 1-1 namin.
Paano mo makukuha ang Yanshi? Katawa-tawa. Yan 1-1. Saan ba siya magaling? Sa pagiging third party o sa pag-akit sa kuya? Ate, binigay ko na sa'yo ang Yanshi. Pwedeng hayaan mo ako. 1-1. Mayroon ka ngayong Beijing Circle Buddha bakang mo. Anong takot mo sa kanya? Beijing Circle Badha. Hindi mo alam ba? Kapag nalaman ni Lin Sheng, ay siguradong magpapakamatay. Pero, hindi ako. Dito para sa love story mo. Dito ako para makita ang pro. Wang. Wala kang chance. Ang schedule ni Professor Wang bago mag-end ng month ay nakuha ko na. At ito rin ay, ang Buddha mismo ang nag-arrange. Ate, wala kang magagawa kahit envy ka. Ang Beijing Circle Badha ay kahit basura kinakain. Uminom ng mainit. Ang hiling ng mama mo sa akin, ay tapos ko na. Nakita na ni Uncle ang asawa ko. Faye, bakit mo kinuha ang sobrang arrogant na asawa? Huwag mong bulihin si Wanwan. Mabait si Wanwan. Hindi kita pababayaan. Ito ang pares ng bracelet na na-auction noong nakaraang buwan. Na naibenta ng bilyon-bilyon. Ganoon ba kayo mahal ang bracelet na ito? Kailangan ibalik kay Emret Pay. Kung alam mong mahal, huwag mong hawakan ng basta-basta. Anong gagawin mo? Ibalik mo ang gamit ko. Bakit? Bilang tagapagmana ng pamilyang yan, kailangan mo pa magsuot ng peke. Hindi ito pek. Ibalik mo ang gamit ko. Peke talaga ito. Ang buong pamilyang yan, kahit pagsamasamahin, wala pang bilyon-bilyon. Saan kukuha ng pera para bumili ng ganyang kamahal na bracelet? Ate, ikaw ngayon ang mukha ng Yan family. Nagsusuot ng pekeng bracelet, nakakahiya. Mas mabuting sirain ko na lang ito para sa iyo. Galing kay Emret Pay ang bracelet na ito. Personal niyang ibinigay sa akin. Hindi ito pek. Kung sisirain mo ito, hindi mo kayang bayaran. Mayabang at mapangapi. Hindi tama. Mabait ang asawa ko. Oo, na-meet ko na si Yan Kiyu. Mabait na babae siya. Si Yan Kiyu? Hindi ba si Yan Wanwan? Naku. Nagkamali. Si Madam Pay ang nagbigay sa'yo. Yan Kiyu, ang dali-dali mo talagang magsinungaling. Bagamat, totoong ang binili ni Madam Pay sa auction, ang Pulse Heiress na ito, pero para naman itong, ibigay sa magiging manugang niya. Ikaw. Karapat dapat ka ba? Magiging manugang. Mukhang totoo nga. Sabi nga, pamana sa pamilya ang jade bracelet na ito. Pagkabili pa lang, sinabi na ni Madam Pay, na ibibigay niya ito bilang pamana sa manugang. 1-1. Mukhang si Madam Pay, ang totoong Pulse Heiress na binili niya, ay para sa'yo talaga. Napakaswerte ng ating Wanwan. Sa hinaharap, huwag mo sana akong kalimutan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong oras para sa kalokohan ninyo. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Peke pala ang Pulse Heiress na ito, pero, ate, napakalaki ng kahihiyan na dinala mo ngayon. Ulitin ko, hindi ito pek. Narinig ko, si Madam Pay ay nasa itaas, sa VIP room. Yan Kiyu, may lakas ka bang humarap? Pupunta na ako ngayon kay Madam Pay. Hindi ka pa ba nahihiya? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Papatungan ka ba ni Madam Pay? Nako, nakakatawa talaga. Yan Kiyu, hindi mo ba sasabihin, ikaw ang magiging manugang niya? Yan Kiyu, karapat dapat ka ba? Oh, sasabihin mo sa lahat, ang walang kwentang asawa mo. Baka, ay isang palihim na, Buddha, ng Beijing Circle. Tama. Tama nga. Ako nga iyon. Tama. Ako nga. Bakit ka nandito? Siyempre, natatakot ako na maapi ka. Bayaw. Hindi ba sa tingin mo? Nakalimutan ko na, nagwardya ka. Guardia, hindi na ba pwedeng maging false? Ay, yang suit mo, mukha namang, disente, pero, hindi nito matatakpan, yung amoy, ng kahirapan mo. Kaya nga, nagpapanggap ka pa ring fuzz ng Beijing Circle. Ikaw, ni hindi ka karapat dapat maging aso niya. Tumahimik ka, ikaw na laging sumasamba sa mayaman, at umaapak sa mahirap. Ang aming Wanwan, ang babaeng gusto ng fuzz. Ngayon, lahat ng ito sa alumni party, ay inayos ng fuzz, para kay Wanwan. Wala yon. Hindi inayos ni Boss P. Maniwala ka sa kanya. Kaya pala, isang kilalang foes ng Beijing Circle. Bakit mahilig sa basura? Pero okay lang, business partners lang kami. Hindi ako nakikialam sa personal niyang buhay. Pwede kang makialam.
Ikaw na isang mabahong gwardya. Dito ka nagpapanggap na close kay Fuzz. Hindi ka ba nahihiya? Sabihin mo, ang lugar na ito ay inayos ni Boss P. Kung ganoon, kanselahin ko na, okay? Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Hindi mo kailangang gawin yan. Kukunin lang namin ang bracelet at aalis na kami. Huwag kang mag-alala. Bawiin ang paggamit ng EA Banquet Hall. Bayaran ang lahat ng utang nila. Lahat ng nandito. Ilagay silang lahat sa blacklist ng P-Clan. Takot na takot ako. Malalagay na ako sa blacklist ng Pei Clan. Paumanhin po sa inyong lahat. Ang party ay ititigil muna. Ang party ay pansamantalang ihihinto. Ano ang nangyayari? Ang guard na ito, hindi naman talaga siya ang Buddha ng Beijing Circle. 1-1. Paano ito nangyari? Sigurado ka ba na ang bayaw mo? Talagang guard siya. Hindi ko rin alam. Hindi ka talaga. Oras na para magbukas ng champagne. Si Mr. Pei ay naghanda ng champagne para sa lahat. Ikaw, masamang guard. Ano ang pinagagawa mo dito? Paano? Hindi pinapakinggan ka ng Buddha. Ate, mas mabuti kang umalis na. Huwag kang magpahiya dito. Magtiwala ka sa akin. Alam ko, nais mong ipagmalaki ako. Pero ngayon, medyo nalampasan ang laro. Ibalik mo sa akin ang bracelet. Aalis ako, kahit ito ay tunay o peke. Akin ito. Tama ang sinabi mo. Pero, paano ko hahayaan? Magsuot ng peke. Naikahiya ang Yan family. Ang bracelet na ito, ako ang hahawak nito para sa iyo. Huwag. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Yan Q, alam mo ba kung gaano kalaki ang nagawa mong problema? Ayos lang. Basag na yan, hayaan mo na. Baka masugatan ka pa. Madam, paumanhin po, ang pulseras na ito. Sino ang nakabasag nito? Peke namang pulse Aries lang yan. Ano naman kung nabasag? At saka, ano ka ba? Pakikialaman mo pa ang ganyang bagay. Tumahimik ka. Paano mo kinakausap si Madam Pei? Pei. Madam Pei. Ang reyna ng pamilya Pei. Sabihin mo, ang pulse Aries na ito, sino talaga ang nakabasag? Tiya, si Yan Qiu po. Suot-suot niya ang pekeng pulse Aries. Nagpapanggap bilang manugang mo. Tinulungan ko kayo. Hinuli ko siya. Kailangan ko pa kayong pasalamatan. Hindi naman po kailangan. Siyang kusay niyang ginasto ang paghihikahos. Sa paggawa ng ganitong bagay, nakakakahiya na talaga. Dapat po ninyo siyang parusahan ng mabigat. Ang ibig mong sabihin, peke ang pulse Aries na ito. At tinulungan ninyo akong basagin ito. Oo, hindi ko rin alam kung saan niya nakuha ang sirang pulse Aries na yan. Ang pulse Aries na ito ay personal kong isinuot kay Yan Qiu. Ginang Pei, naloko ako niya. Sila ang nagsabing peke ang pulsera. Natakot lang ako kay Yan Qiu. Baka mapahiya talaga ang pamilya yan. Yan 1-1. Ang pulsera, ikaw ang nagbasag. Ginang Pei, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ang pulse rang ito, siya mismo ang bumasag. Ayoko nang makinig sa away ninyong parang aso. Ngayon, lahat ng narito ay pananagutin. Ang hindi makabayad, lahat kayo, makukulong. At saka, lahat ng nangapi kay Yan Qiu ngayon, ilalagay sa blacklist ng Pei Group. Hindi kailanman tatanggapin, hindi kailanman makikipagtulungan. Ginang Pei, kami po, ay talagang nagkamali na. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Yan Qiu, tingnan mo naman, magkaklase, tayo noon. Noon, kami ang bulag at hindi nakakilala. Hindi namin alam na ikaw pala ang may koneksyon. Yan Qiu. 1-1. Ang salo-salo ngayong gabi, si Pei Shi ang nag-ayos para sa iyo. Sabihin mo kay Ginang Pei, na pakiusapan si Pei Shi para sa amin. Ano? Ang salo-salong ito ay inayos ng anak ko para sa iyo. Paano magiging bulag ang Ginoong Pei para mag-ayos ng salo-salo para sa ganyang tao? Ang salo-salong ito ngayong gabi ay inayos ko para kay Yan Qiu. At si Professor Wang, sinadyang, inimbitahan ko para kay Yan Qiu. Kayo ngayon, na makadalo sa alumni gathering na ito, ay dahil kay Yan Qiu. Tungkol naman kay Yan 1-1. Siya at ang aming Pei Group ay walang kinalaman sa isa't isa. Tama, talagang dahil kay Yan Qiu. Ako dumalo sa alumni gathering na ito, kaya nga, Yan 1-1. Ang ating dating pakikipagtulungan. Kinakansel ako.
Ang ugali mong ganyan. Paano ka mapapansin ng pay group? Yan 1-1. Ganitong bagay, ipinangako mo pa. Gusto mo bang ipahamak kaming lahat? Anak, naapi ka. Okay lang. Pero yung pulsera, Samahan mo muna si Yan Kiyu para makapagpahinga. Ang usapin sa pulsera, huwag mo nang isipin. Oras na para mag-relax. bukas gusto kitang ilibre ng pagkain. Ano na namang magandang nangyari? Ang pagkikita natin, hindi ba yun ang pinakamagandang bagay sa buong mundo? Lahat ng bagay ay may katapusan. Ngayon, nakuha ko na ang karapatan sa mana. Oras na para tuparin ang pangako. Ibig mong sabihin, tapos na ang kontrata natin? Yan Chiu, kaya mo bang bitawan? Sino ang nagturo sa'yo na magsalita sa akin ng ganyan? Huwag kang masyadong manood ng mga short drama tungkol sa mga bossy na si. Nababaliw ka na sa kakapanood. Mahal ako. Hindi ako mahal. 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 Ginoo. Huwag ka nang kumain. Nakalbo na ang flower bed sa baba dahil sa'yo. Ako at si Yan Q, tapos na ang ating pagkikita. Sa buong buhay ko. Tanging sa harap ng lampara at rebulto ng bodhan na lang ako mamumuhay. Hanggang sa katapusan ng aking buhay. Heto, kunin mo. Kain ka. Para tumahimik ka na. Yan Q. Ang tanging halaman na maaari kong alagaan ay cactus lang. Boss, magkano ang cactus? Hindi ba ito ang babaeng gwardya? Gusto mo ba akong kasama? Noon, kung pumayag ka sana, baka. Hindi ko na kailangan hanapin ang kapatid mo. Linsheng, huwag kang magpakapal. Kung may lakas ka, suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Sa buong buhay ko, unang beses kong nakarinig ng ganitong masamang kahilingan. E di bibigyan kita. Napakamahal, hindi karapat-dapat ang lalaking ito. Ang lakas ng boses mo. Pero hindi ka rin naman makagalaw. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Pinagbuhatan mo ba siya ng kamay? Tingnan mo ng mabuti. Ako ang nanakit sa kanya. Ako ang biktima rito. Hinahayaan mo pang magsalita. Huwag kayong mag-away sa gitna ng kalsada. Nakakahiya. Pero, saan mo nakuha yung cactus? Regalo ko sa'yo yan. Pero ngayon, nasa lupa na lahat. Karapat-dapat ka bang paluin ng cactus ko? Nakakahiya yung mag-away sa gitna ng kalsada. Kayong dalawa. Mga hayop kayong dalawa. Yan Kiyu, yung anak ng walang kwentang gwardya, nasa akin. Kung gusto mong mabuhay siya, ipamigay mo sa akin ang production line at ang karapatan sa mana. Halo. Yan 1-1. Anong nangyari? May nangyari kay Tuan-Tuan. Puntahan na natin si Yan 1-1 ngayon din. Ang ibig kong sabihin, dinukot ni Yan 1-1 si Pei Tuan-Tuan. Sa teorya, ikaw ang dapat mag-alala kay Yan 1-1. Ganyan ka ba mag-ama? Kuya Sheng, nahuli ko ang anak ng guard. Para mapilitan si Yan Kiyu na isuko ang mana, tulungan mo ako agad. Gusto mo bang sumakay? Sa teorya, 3 tayo. Iisa ang pupuntahan. Ay, tulong! Inahapi ako! Tumahimik ka nga. Pinanood mo na ang karton. Nakain mo na rin ang merienda. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng cheese stick. Nakakainis ka. Sabi ko nga, mag-isa lang ako. Bibilhan kita ng cheese stick. Sino ang magbabantay sa'yo? Ikaw lang mag-isa? Ikaw pang mangahas na magdukot sa akin. Wala kang respeto sa akin. Magpakatigas ka lang. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, aalis na ako. Pagdating ng panahon, isisi ko kay Yan Kiyu.
Walang makakaalam, at mapaparusahan si Yan Qiu habang buhay. Mapapasa akin ang Yan Clan. Sigurado ka bang walang makakaalam? Syempre naman. Walang butas ang plano ko. At saka, nandyan si Lin Sheng para tumulong sa akin. Ay, ang talino mo. Totoo nga, ang kontrabida ay namamatay sa sobrang daldal. Pasok na kayong lahat. Sino ba talaga ang kausap mo? Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Anong gagawin natin sa taong ito, young master? Patayin ng mga pamalo. Hindi posible yon. Sinabi sa akin ng mami ko, hindi dapat sumali sa mga bagay na marahas at madugo. Hindi maganda para sa paglaki ko. O kaya, maglaro tayo ng game ng pagkiliti. Bitawan mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi pwede. Inaasahan ko ang kidnapping scene na ito ng matagal. Naging ganito dahil sa iyo. Ito ang parusa para sa iyo. Bitawan mo ako. Tulong. Lin Sheng, mabilis, tulungan mo ako. Hoy, tingnan ninyo. Hindi ako kasali sa bagay na ito. O kaya, bitawan ninyo ako muna. Hindi pwede iyon. Ikaw ang gagamitin ko para, bilang hostage para sa pagpapalit. Hindi, pare. Sinasabi ko, ang asawa mo. Ang inheritance rights. Mas importante pa kaysa buhay ng anak mo. Hindi mo dapat kunin ang babae na ito. Tama ang sinabi mo. Inheritance rights. Talagang hindi mas importante kaysa buhay ng pay tuan-tuan. O kaya, bitawan mo ako muna. Tutulungan ko kayong iligtas ang anak mo. Pero ang asawa ko mas importante kaysa pay tuan-tuan. Dapat sundin ko ang asawa ko. Napaka-sweet ng sinabi mo. Anong gusto mong gawin? Baka kasi mapagod ka. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Hindi ako katulad mo. Kahit cheese stick ayaw mong ipakain. Tuanzi, pwedeng hayaan mo na ako. Pangako, hindi ko na pahihirapan si Yan Qiu. Tuanzi ang tawag mo sa akin? Kuya, bata ka pa. Ako ang nagkamali. Hindi na ako makikipag-agawan kay Yan Qiu. Ang mga tulad mong matatanda, wala ng kredibilidad. At saka, dahil ikaw ang nag-kidnap sa akin, dapat mong panagutan ang mga kahihinatnan. Sino ka talaga? Mapinig kang mabuti. Ako ang young master ng Paytlan. Tuanzi, ayos ka lang ba? Mami, dumating ka na! Gusto nila akong apihin. Ikaw talagang bata. Dalawang mukha ka pala. Ikaw, hindi ba ikaw ang nagtali kay Tuanzi? Bakit naging ganito ang itsura mo? Kuya Sheng, tulong. Kuya Sheng, anong nangyari sa'yo? Yan Wanwan. Ikaw ba o siya ang nakulong? Ngayon, kayong dalawa ang magliligtas sa isa't isa. Sinong nagsabi na magkasundo kayo? Yan 1-1, pangkidnap at paniningil. Isipin mo, ano nang mangyayari? Binabalak niyang kipahamak ka. Kapag nakuha ko ang gusto ko, tatakbo ako. At ipapasa sa Yan Qiu. Walang makakaalam. Ipakakulong siya habang buhay. Ang Yan Clan. Akin na. Isa-isa ko, kidnap, paniningil, pagtatangka sa pagpatay, panlilin lang. Grabe, kriminal talaga. Kung pwede, hayaan mo na muna akong umalis. Wala ako sa kidnap. Hindi ako sumama ng kusa. Lin Sheng, tulungan mo ako. Isama mo ako. Teka, ikaw, lumalabag sa batas. Ako'y mabuting mamamayan. Sobrang mabuti. Hindi kita kilala. Lin Sheng, noong nanligaw ka sa akin, sinabi mo ibibigay mo ang buhay mo sa akin. Tanjino mo. Ibibigay ang buhay ko sa'yo. Akala mo napakaganda mo? Yan 1-1, mukhang hindi rin maganda. Ang paningin mo sa tao. Tama na, Yan Qiu. Manahimik ka. Mula bata, lahat sa'yo na. Ang mana, ang pagiging tunay na anak ng Yan Clan, lahat sa'yo. Sabihin mo sa akin, bakit? Narinig mo ba ang sinasabi mo? Parang tao ba yan? Sa akin talaga ang mga iyon. Sa nanay ko ang kumpanya. Nauna akong ipinanganak kaysa sa kabit ang nanay mo para umangat. Karapat-dapat ba ng respeto yon? Nga pala, huwag mo rin akong ipintang na napakasama kong tao.
Kasi, yang walang kwentang tatay mo, at itong lalaking to naman luloko. Lahat yan ay sayo. Hindi ko naman yan kinuha sayo. Mahal, sakit naman ng salita mo. Ang galing-galing mo talaga. Mamatay ka na, Yan Qiu. Hulihin niyo siya. Ipakulong niyo siya habang buhay. Yan Qiu. Akin ang lahat, akin ang lahat. Mahal, ang sakit. Yakap naman. Hindi pa nga tayo nakakalating sa ospital. Gumagaling na agad ang sugat mo. Hoy, Yan Qiu. Palagi mo akong tinatrito nang walang pakialam. Ganito pala ang tipo mo, kaya ko rin naman yan. Ginoo, handa na ang sasakyan. Uuwi na ba tayo o pupunta sa ospital? Sa ospital na lang. Opo. Sino sila? Tuanzi. Yan Q, dalhin niyo siya sa ospital, mabilis. Doktor, ano ang kalagayan niya? Ang pasyente ay medyo naging stable na, pero iniisip namin na baka nasugatan ang gulugod niya. Kaya mas mabuting mag-obserba muna. Nasugatan ng bulugod? Ang ibig mong sabihin, malaki ang posibilidad na maparalyze siya. Tama, pero dapat muna nating makita ang x-ray, para sigurado. Mahal, kasalanan ko lahat. Kung mas mabilis lang ako, Kung mas mabilis ka, baka ikaw ang maparalyze. mahal, gising ka na. Pishay. Tapos na ang kontrata natin. Ipapadala ko ang pera sa card mo. Umalis ka na. Iniisip mo ba na kasalanan ko, na hindi ko kayang protektahan ka? Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hindi ko sinisisi ka, pero kasama mo ang Tuanzi. Kung maparalyze ako, hindi ko dapat hadlangan ang buhay mo. Yan Q, yan Q. Anong iyakan? Buhay pa siya. Walang kwenta. Dito, ako ang mag-aalaga muna. Umuwi ka at magpalit ng damit. Dapat masigla ka, para mas mabilis ang paggaling ng taong inaalagaan mo. Sige, Ate, gumising ka na. Kasalanan ng Tuanzi. Hindi magandang ginawa ni Tuanzi, kaya nasugatan ka. Huwag kang umiyak, young master. Gagaling si Miss Yan Qiu. Baka ayaw na sa akin ni ate. Ayaw na ni ate sa kuya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, ang asawa ko, bakit ayaw sa akin? Kumusta? Sino ka ba? Simula ngayon, ako'y isang deboto. Mag-aalay ako ng taimtim na panalangin para sa aking asawa. Bago pa magising si Yan Q, magdadasal ako at magiging vegetarian. Kuya, ayos ka lang ba? Tuwan-tuwan, huwag mong tularan yan. Nababaliw ka na. Talagang nababaliw ka na. Ano ba ang alam mo? Ito'y tinatawag na ang katapatan ay nagdudulot ng himala. Naniniwala ako na ang aking katapatan ay makakapukaw sa langit. Ang aking asawa, hindi magiging pilay. Bakit walang nagpaalam sa'yo? Walang problema sa gulugad ni MS, Yan Qiu. Kapag nagising na siya, magpapahinga lang siya. Ayos na ang asawa ko. Hindi ba sinabi sa'yo ni Mama? Sinabi niyo sa akin. Mabuti naman. Tiyak na ang aking katapatan ang nakapukaw sa langit. Mamahalin ako ng asawa ko habang buhay. Huwag na ma, nasugatan si ate dahil sa akin. Ako ang pinakamamahal niya. P-tuan-tuan, makakipag-agawan ka sa kuya mo para sa asawa. Sasabihin ko sa'yo, makinig kang mabuti. Noong 5 ako, ay sumumpa. Na si Yan Q lang ang pakakasalan ko. Iningatan ko ang sarili ko para sa kanya ng mahigit 20 taon. Pero niloko mo siya. Ayoko rin sanang lokohin siya. Noon ay sinabi niya, ayaw niyang makisalamuha sa mga mayayaman. Ako, hawak ko ang pay group na pakayaman. Paano ako makakalapit sa kanya? Ano ang magagawa ko? Sa tingin ko ngayon, mas mabuti kung hindi ka nalang magsalita. Mahal, kailan ka nagising? Huwag mo nang alalahanin kung kailan ako nagising. Yung mga sinabi mo kanina, narinig ko lahat. Mahal, nagkakamali ako. Sinungaling. Sinungaling. Sinasabi mo ba na hindi kayo dalawa ang tinutukoy niya? Tumayo ka dyan. Bakit hindi mo ako sinabihan ng mas maaga? Biglaan kasi ang paggising ni ma'am. Kung hindi ako nagising, hanggang kailan mo pa ako lolokohin? Sa totoo lang, hindi ko pa alam.
Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Lumuhod ka. Ate, kapag nagsisinungaling ang bata dahil yan sa impluwensyo ng matanda, hindi masamang bata si Tuwan-Tuwan. Hindi mo kailangang lumuhod, Tuanzi. Halika rito sa ate, Tuanzi. Ate, hindi mo ba alam? Sinasabi ni Peishi na susuhulan pa niya ako. Napakasama niya. Pay tuwan-tuwan, traitor ka. Kapag nagkamali ang presidente, may pananagutan din ang assistant. Lumuhod ka. Ako, Ay naku. Kailangan kong kunan ito ng litrato. Ipapadala ko sa grupo ng pamilya. 100 taon bago mangyari to. Ang paghihirap ng isang banal na tao. P. Ako. Ingat ka. Tutulungan kitang tumayo. P. Nag-abala pa kayo. Tingnan mo. Tinatawag pa rin akong Mrs. Pay ng iba. Ganito. Kayong mga kabataan, mag-usap kayong mabuti. Ilabas nyo ang lahat ng nasa puso nyo. Mrs. Tawagin mo akong. Ikaw. Magdusa ka dyan. Hanggang sabihin ng asawa mong tumayo ka na. Lumapit ka. Mahal, alam kong nagkamali ako. Sabihin mo nga, ano ba ang pagkakamali mo? Hindi dapat kita nilinlang. Talagang hindi mo dapat ako nilinlang. Napakayaman mo pala. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ha? 30 taong gulang na pangasawa ko ang pinakamayaman. Nakaiwas ako sa 30 taon na paghihirap. Ang ganda, di ba? Mahal, hindi ka nagalit sa akin. Pero, ako lang ba ang mahal mo? Okay lang din yun. Pero mas gusto ko, mahalin mo ang kaluluwa ko. Alaynan, paano ko sasabihin? Noong guard ka pa, mahal na mahal pa rin kita. Nga, totoo bang noong bata ka pa, gusto mo na ako? Wala akong maalala. Noong taong yon, nawala ako sa pamilya ko, akala mo magnanakaw ako, pinagbuhatan mo pa ako ng kamay. Diyos ko, pagkatapos mong manakit sa akin, nanumpa ako, ikaw lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Manyakis ka. Hindi. Noong panahong yon, pagkatapos mong manakit sa akin, sinabihan mo akong huwag magnakaw, pinakain mo pa ako, naisip ko ang taong ito, parang diwata mula sa langit. Ibig sabihin, mula noong 5 ka pa lang, plano mo na ako, itinago mo ang tunay mong pagkatao. Niloko mo pa ako para makakain. Hindi ganun. Huwag mong isipin yan. Tapat ang puso ko, subukan mo nga. Ang badha ng Beijing. Bakit siya ganun? Alaynan. Siguro, sobra niya akong mahal.